Salamat sa pagtangkilik sa aming mga recap at huwag kakalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Nagsisimula ang pelikula noong 1881 sa China. Dumating si Prinsesa Pei sa imperyo ng Forbidden City kung saan nagtatrabaho si Jackie Wang bilang isang Imperial Guard. Habang ang prinsesa ay pumapasok sa imperyo, agad niyang napansin ang lalaking si Jackie na nakatingin sa kanya. Pagkatapos nito ay isang seremonya ang nangyari kung saan nakilala ni Prinsesa Pei ang kanyang mapapangasawa, ngunit sinabi ni Prinsesa Pei sa kanyang ama na ayaw niyang pakasalan ang lalaki. Kinagabihan, binabasa ni Prinsesa Pei ang kwento ng prinsesa at ng palaka, kasama ang kanyang dayuhang tutor na si Thomas. Si Jackie ay naglilinis ng sahig at nakikinig ng mabuti kay Prinsesa Pei sa labas ng silid, at nang matapos ng magbasa ng kwento ang prinsesa, sinabi niya na walang maligaya magpakailanman gaya ng nakasaad sa libro. Ipinahayag din niya ang kanyang hindi pagsang-ayon sa pagpapakasal sa isang estranghero na hindi niya gusto. Pagkatapos, sinabi ni Thomas sa prinsesa na may alam siyang barkong patungo sa Amerika ngunit kailangan nilang umalis agad. Agad na pumayag ang prinsesa at sila ay lumabas ng tuluyan. Nang marinig ito ni Jackie, sinubukan niyang pigilan ang mga ito ngunit nabigo, at sa pamamagitan nito, ibinagsak ni Prinsesa Pei ang aklat ng prinsesa at ng palaka. Kasunod nito, ang emperador ng China ay nagpadala ng 3 Imperial Guard sa Royal Interpreter upang iligtas si Prinsesa Pei matapos tumakas patungong Amerika sa tulong ng kanyang dayuhang tutor na si Thomas. Si Jackie ay nagpumilit na sumama sa pagliligtas, dahil naniniwala siya na hindi niya ginampanan ang kanyang tungkulin matapos niyang hindi mapigilan ang pagtakas ni Prinsesa Pei. Ang tiyuhin ni Jackie na isang royal interpreter ay pinayagan siya na sumali sa grupo at inaasahan ng kapitan ng Imperial Guards na mababawi nila ang prinsesa. Samantala sa Nevada, si Roy Bannon kasama ang kanyang grupo ay nagplano na mang-hijack ng tren. Matapos sabihin sa grupo ang plano, si Roy at ang kanyang grupo ay sumakay sa kanilang mga kabayo at tumungo sa riles. Sa kalaunan, dumating sa Nevada si Jackie, ang Royal Interpreter at ang 3 Imperial Guard sakay ng tren. Pagkatapos nito, si Roy at ang kanyang grupo na armado ng mga baril ay dumating sa tren at nang hijack ng isa sa mga tren. Nagsimula silang magnakaw ng mahahalagang bagay mula sa mga pasahero nito nang biglang pumasok ang Royal Interpreter sa parehong tren kung saan naroroon si Roy at ang kanyang grupo. Nagtangka si Roy na makipag-usap sa Royal Interpreter. Gayunpaman si Wallace na bagong recruit sa grupo ay nagpaputok ng baril na agad ikinamatay ng Royal Interpreter. Labis na nagalit si Roy at pinagalitan si Wallace na sinasabing hindi ito kasama sa mga plano. Pagkatapos si Roy ay umalis sa tren at pumunta sa susunod na tren habang sinusundan siya ng grupo. Habang hinahanap ni Jackie ang kanyang tiyuhin, nakita niya itong patay sa isang tren. Tinanong niya ang mga pasahero kung sino ang pumatay sa kanyang tiyuhin kaya itinuro ng isa sa mga pasahero ang karugtong ng tren. Tumakbo si Jackie sa pinto at binuksan ito, ngunit ikinagulat ni Jackie na napaghiwalay nila ang mga tren. Sa huli ay tumalon si Jackie sa humiwalay na tren. Nang pumasok siya sa tren, agresibo siyang hinarap ni Wallace sa pamamagitan ng pagsisikap na mag-umpisa ng isang away. Nagtagumpay si Jackie na makalabas ng tren at umakyat sa bubong nito. Ngunit patuloy siyang hinahabol ng mga ito sa pamamagitan ng pagbaril sa bubong. Samantalang si Roy ay pumunta sa isang silid kung saan matatagpuan ang vault, saka siya naglagay ng mga bomba sa paligid nito. Matapos matagumpay na mailagay ang bomba sa paligid ng vault ay lumabas si Roy sa silid at nakita ang kanyang grupo na binabaril ang bubong. Pinigilan niya sila at sinabi sa kanila na malapit nang sumabog ang bomba at dapat silang maging handa para sa bunga ng kanilang ginawa. Kasunod nito nagawang makapasok ni Jackie sa isa pang tren na humahantong sa loob ng silid kung saan matatagpuan ang vault. Tinanggal ni Jackie ang lahat ng bomba at inilagay ito sa ilalim ng vault at nagtago bago sumabog. Nang sumabog ang bomba, sinira nito ang bahagi ng tren kung nasaan ang vault at dahil sa lakas ng pagsabog, nahulog ang vault sa isang ilog. Si Roy at ang grupo ay pumasok sa silid at nakitang wala na ang vault. Doon ay nakita nila si Jackie na tumatakbo palayo sa silid at tumuloy sa susunod na tren. Ang dalawa sa miyembro ng grupo ay hinabol si Jackie at sa kalaunan ay nagtagumpay si Jackie na matalo ang mga ito. Ngunit sa kasamaang palad ay nahuli siya ni Roy at sa pamamagitan ng pagtutok ng baril sa kanya ay tinanong ni Roy kung sino siya. Bago pa makasagot si Jackie ay dumating si Wallace na itinulak ang mga kahoy na naging dahilan upang mahulog ang mga ito mula sa tren. Sa kalaunan ay nakarating si Jackie sa isa pang karugtong na tren at inihiwalay ito sa isa pang tren para makatakas mula kay Roy at sa kanyang mga kasama.
Sa pamamagitan nito ay tinutukan ni Wallace ng 2 baril si Roy at sinabi na siya na ang papalit na lider ng grupo. Sa ibang eksena, sina Prinsesa Pei at Thomas ay dumating sa isang kampo ng pagmimina, ngunit si Prinsesa Pei ay naghinala tungkol sa pagdala sa kanya sa isang minahan sa halip na sa lugar na ipinangako sa kanya ni Thomas. Sinabi ni Thomas na ang lugar ay magiging mabuti para sa kanya dahil ang kanyang kaibigan ay nakasanayan na tumulong sa mga Chinese immigrants sa Amerika. Kalaunan ay nalaman ng prinsesa na siya ay dinukot ni Thomas na isa palang ahente ni Lo Fong, isang traidor na nakatakas sa Forbidden City. Samantala, si Roy ay iniwan ni Wallace na nakabaon sa isang desyerto habang ang mga buiter ay nagsisimulang umatake sa kanya. Sa kalaunan ay nakita siya ni Jackie na nahihirapan na humihingi ng tulong sa kanya. Nagpahayag si Jackie na gusto niyang malaman kung paano pumunta sa lungsod ng Carson kaya sinabi sa kanya ni Roy na alam niya kung nasaan ang lungsod at maaari niyang sabihin kay Jackie kung nasaan ito kung siya ay tutulungan nito. Pagkatapos, si Jackie ay naglagay ng 2 chopstick sa bibig ni Roy para hukayin ang sarili niya nang ipaalam sa kanya ni Roy na ang lungsod ay nasa kabilang bundok. Nang makarating si Jackie sa kabilang bahagi ng bundok ay nailigtas niya ang isang bata mula sa tribo ng Uwak. Kasunod nito ay inalagaan siya ng tribo ng Mekes. Sa gitna ng kanilang ligaw na kasiyahan, hindi sinasadyang pinakasalan ni Jackie ang anak na babae ng punong Mekes, na si Tornado at napagtanto lamang niya ito nang magising siya kinaumagahan. Samantala nalaman ni Prinsesa Pei ang mga motibo ni Lo Fong sa pagdukot sa kanya at iyon ay upang makuha ang ginto ng emperador. Sinusubukan ni Pei na labanan si Fong ngunit kalaunan ay nabigo. Habang inaalam ni Jackie ang mga bahagi ng tribong Mekes, napadpad siya sa isang maliit na nayon at nakita si Roy sa isang bar na nagresulta sa isang away. Kalaunan, si Jackie at Roy ay nakakulong na magkasama, at habang nasa loob ng bilangguan ay hiniling ni Jackie sa awtoridad na palayain siya ngunit hinarap siya ni Roy at sinabihan na huminto. Kalaunan ay kumalma si Jackie sa tulong ni Roy, pagkatapos ay nagpakilala si Jackie kay Roy na sinabing isa siyang Imperial Guard sa Forbidden City. Ipinaliwanag din niya na kailangan niyang iligtas si Prinsesa Pei mula sa mga dumukot sa kanya, kasunod nito ay nagplano si Jackie at Roy ng kanilang pagtakas. Si Jackie ay nakahanap ng bakal na maluwag sa rehas ng kulungan, tinanggal niya ang kanyang mga damit at inihiyan ang mga ito. Itinali niya ang basang damit sa 2 maluwag na bakal at inilagay sa isang piraso ng kahoy. Dito ay sinimulan niyang ipaikot ang piraso ng kahoy na hinihigpitan ang pagkakatali ng mga basang damit at ginagawang baluktot ang mga bakal. Pagkatapos ay lumikha ito ng isang malawak na puwang para magkasya sila dito, at nang nagsisimula na silang gawin ang parehong proseso sa isa pang kulungan, nasira ang pader ng kulungan na ikinaalarma ng gwardya sa labas. Binuksan ng gwardya ang tarangkahan ng kulungan kaya nilabanan ni Jackie ang bantay. Pagkatapos ay nakilala niya ang kanilang tagapagligtas na walang iba kundi si Tornado na may dalang 2 kabayo. Sina Roy at Jackie ay sumakay sa kabayo at tumakas sa bilangguan kasama si Tornado. Samantala, ang 3 nakatalagang imperial na gwardya upang iligtas si Prinsesa Pei at ang sinaunang kahon na naglalaman ng ginto ay dumating na sa lungsod ng Carson. Sa bar, si Wallace at ang kanyang gang ay nalaman na si Roy ay buhay pa at matagumpay na nakalabas sa kulungan. Kasunod nito, sa tulong ni Tornado ay tinuruan ni Roy si Jackie ng mga cowboy na paraan. Pagkaraan ng ilang oras, dumating sina Jackie at Roy sa lungsod ng Carson kung saan nakita nila ang kanilang mga sarili sa mga poster. Si Roy ay nagsinungaling kay Jackie na ang mga poster na ito ay nagpapabaliw sa mga babae kaya pareho silang nagpatuloy sa mga kalye ng Carson. Pagkatapos ay nakita ni Roy ang marshal na si Van Cleef at ang kanyang mga tauhan na nakasakay sa kanilang mga kabayo, dahilan para akayin niya si Jackie sa isang bukas na bar. Habang nasa bar, si Marshal Van ay nagutos kay Jackie at Roy na sumuko na. Sinabihan din ng marshal ang kanyang mga tauhan na bantayan ang likod ng bar kung sakaling may balak na tumakas sina Jackie at Roy mula sa likod. Sa loob, nagtanong si Jackie kay Roy kung bakit sinusubukan silang arestuhin ng marshal. Sa wakas ay inamin ni Roy na pinaghahanap sila ng awtoridad kaya ang mga mukha nila ay nasa mga poster. Si Jackie ay nagalit dahil sa pagsangkot sa kanya sa gulo, kaya muli silang nag-away at nagawa ni Jackie na itapon si Roy sa labas. Pagkatapos nito ay humarap si Roy kay Marshal Van, samantala si Jackie ay dumaan sa likod para tumakas ngunit pinigilan siya ng mga tauhan NG Marshal sa pamamagitan ng pagtatangkang makipaglaban. Kalaunan ay matagumpay silang nalabanan ni Jackie at napigilan ang marshal sa pagbaril kay Roy, silang dalawa ay tumakas sakay ng kabayo.
Sa minahan ni Fong ay naging trabahador si Prinsesa Pei habang nagdurusa sa kamay ng dumukot sa kanya, nasaksihan din ng prinsesa ang mga paghihirap ng mga imigranteng manggagawang Tsino sa ilalim ng pamumuno ni Lo Fong. Kalaunan ay dumating ang dalawa sa hideout ni Roy, ang mga patutot ay nagbigay sa kanila ng mainit na pagtanggap at inaalagaan sila pansamantala. Kasunod nito, si Jackie at Roy ay nakabuo ng pagkakaibigan habang ginugugol ang kanilang oras sa lugar na yon. Maya-maya ay nakita sila ng Marshall pagkatapos ng lasing na paghaharap nila ni Jackie, kasunod nito ay nagawa ng mahuli ni Marshall Van si Jackie at Roy at ginawa silang hostage. Sa huli ay nalaman nilang si Lo Fong ang responsable sa pagdukot kay Prinsesa Pei, ginupit din ni Fong ang mahabang buhok ni Jackie. Kinabukasan, sina Jackie at Roy ay pinanonood ng maraming tao at ng Marshall na malapit ng mabitay. Si Jackie na may plano sa kanyang isip, ay palihim na tinatawag ang kabayo sa malapit na may dalang karwahe. Buti na lang at bahagyang tumugon ang kabayo. Dinala ng mga kabayo ang karwahe at tumakbo papunta sa plataporma kung saan sila bibitayin, at ang mga tao ay tumakbo palayo sa kabayo na hinahayaan itong tumama sa plataporma at tuluyang nasira. Pagkatapos si Roy ay nahulog sa likod ng karwahe. Nang matagumpay silang makatakas, nagpahinga sila sa isang sapa. Napansin ni Roy na iba ang kinikilos ni Jackie, dahilan para maghinala si Roy na tungkol ito sa paggupit sa kanyang buhok. Sa kalaunan ay nagpahayag si Jackie kay Roy na aalis na siya kaya sinabihan siya ni Roy na magpahinga muna dahil kakatakas lang nila sa kamatayan. Subalit nagpatuloy si Jackie sa pagkilos, at dahil dito ay kumilos na din si Roy para umalis ngunit sinabihan siya ni Jackie na mag-isa lang siyang aalis. Kalaunan, nalaman ni Jackie na si Prinsesa Pei ay nasa minahan ni Lo Fong, subalit mas gustong manatili doon ng prinsesa para matulungan niya ang mga nabihag na manggagawang Tsino. Kasunod nito, nahanap ni Lo Fong si Jackie at hinabol siya habang bumubunot ng espada, at nang mahuli niya si Jackie, naglaban silang dalawa. Akmang sasalakayin na ni Lo Fong si Jackie gamit ang espada nang dumating si Roy na nakasakay sa kabayo at iniligtas si Jackie. Ang paghaharap ay naputol nang may magpaputok ng baril mula sa malapit, dahilan para makakuha ng tiyempo si Jackie at sumakay sa kabayo kung saan nakasakay si Roy. Kinabukasan, ang tatlong nakatalagang Imperial Guard ay naghatid ng gold ransom sa simbahan ng Carson City upang matubos si Prinsesa Pei mula kay Lo Fong. Gayunpaman, ang transaksyon ay hinadlangan ng presensya ni Jackie na nagpapanggap bilang isang monghe. Tinutukan ni Lo Fong ng baril si Jackie ngunit bago pa man niya barilin si Jackie, lumitaw si Roy sa kanyang gilid na nagpapanggap din bilang isang monghe. Pagkatapos ay dinasarmahan ni Roy si Lo Fong, at kasunod nito ay ipinaalam ni Jackie sa iba pang tatlong Imperial Guard na hindi siya papayag na kunin nila ang prinsesa na labag sa kanyang kagustuhan. Sa kalaunan, dumating si Marshall Van at hinarap si Roy sa isang shootout, habang ang tatlong Imperial Guard, si Lo Fong at si Jackie ay nahihirapang nakikipaglaban sa isa't isa. Pagkatapos nito ay binaril ni Roy si Marshall Van sa kanyang puso at nakatakas ng hindi nasasaktan. Habang sinusundan ni Lo Fong si Prinsesa Pei sa likod ng simbahan, nakikipaglaban si Jackie sa tatlong Imperial Guard at sa huli ay hinikayat niya ang tatlo na palayain siya upang iligtas ang prinsesa. Subalit kalaunan ay nasugatan si Prinsesa Pei. Nang marating ni Jackie at Lo Fong ang bell tower, ang mga tali ay pumulupot sa leeg ni Lo Fong habang binabaklas ni Jackie ang mga ito. Pagkatapos nito ay pumayag ang tatlong Imperial Guard na hayaang manatili sa Nevada si Prinsesa Pei kapalit ng gold ransom ni Jackie at Roy. Kasunod nito, si Wallace at ang dating gang ni Roy ay dumating sa simbahan, at hinihiling nila na makipagtunggalian si Roy at Jackie sa kanila. Tumanggi si Jackie na makipaglaban sa kanila ngunit kinumbinsi siya ni Roy na maaari nilang talunin ang mga ito. Nang magsisimula na ang kanilang laban, pinaligiran sila ng tribo ng Mekes na pinamumunuan ni Tornado. Dahilan para tuluyang umatras si Wallace at ang kanyang gang habang sinasabi kay Roy na gusto lang nilang makipag-ayos at hayaan si Roy na muling sumali sa gang. Gayunpaman tinanggihan ni Roy ang alok ni Wallace. Natapos ang pelikula sa marubdob na paghalik ni Roy kay Tornado sa isang Chinese Cultural Festival habang si Prinsesa Pei ay nakipaghawak kamay kay Jackie. Kalaunan, si Jackie at Roy ay hinirang na mga sheriff at itinakda upang sundan ang isang bagong grupo ng mga magnanakaw sa tren. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!